Hey guys, welcome to my channel. So today, bibigyan ko lang kayo ng update sa Versa Thunder 380 na binili ko, no? Supposed to be, ang purpose ko dito is for a truck gun. Okay, mura lang siya, second hand. Pero para sa akin, reliable naman siya and effective. Okay, bakit? Kasi ang tagal na nito sa market and I have yet to see a bad review about the gun. Tapos, dun sa hindi nakakalam, may kawig siya. Excuse me, naka-pattern siya sa Walter PPK, kaya itsura niya. Baro, safety check muna. Ayan, empty. Okay, naka-pattern siya sa Walter PPK. Actually, may mga nagsasabi nga na mas maganda siya sa Walter in terms of features. Pero syempre, yung classic na Walter, maganda pa din. Okay, mas mahal nga lang. Anyway, so ginawa ko dito, tinanggal ko yung kalawang, madumi talaga to, tapos kalawang, tinanggal ko yung blue wing, tapos yan, sabi nyo nga may pitting na, no, kasi kinalawang, so niliha ako talaga yan, dinremel ko para no, matanggal yung imperfections, pero hanggang dyan na lang siguro siya, mas malala pa yung kulay nito dati. Okay. So binili ko lang siya ng bilang ko siya ng bagong magazine. So it came with this magazine. I think Mekgar magazine to, no? 7 rounds. Bumili ako ng Pro Mag. Binasa ko yung review ng Pro Mag na magazine, aftermarket magazine. Okay naman. Pinagkaiba lang nila polymer yung nito, yung follower, ito steel. Okay? 7 rounds din. Parehas na parehas. Pati yung pinky extension na base plate. Yan, pinky extension yan. So, kapit na kapit sa kamay mo. Okay? So, yung ginawa ko, di ba? Polish, extra mag. So, dun sa mga first time gun owners, kung bibili kayo ng barrel, dapat at least 2 magazines. Bakit? Para meron kayong pang reload. Sasabihin nyo, hindi ko kailangan na reload. Okay, sige. Pag nag-jam kasi yung barrel mo, wala ka ng time i-manipulate yung magazine mo. Ida-drop mo na lang yan. Mag-insert ka ng bago. Ganun yan. Okay, so, yan siya, no? Kita, lumabas na yung pangalan. Versa... Thunder 380. Lumabas na. No? Yan, imported by RSA. Siyempre may mga imperfections pa rin kasi nga luma na tong barrel na to, and I think napabayaan to ng previous owner, kaya ang daming kalawang, no? Yung slide kinakalawang, yung frame hindi. Yung frame kasi malamang aluminum alloy, kaya medyo magaan siya. Okay. Tapos, depende kung nasaan kayo, kung sa US, ang considered na barrel lang is yung frame. Ito lang ang barrel. So, the rest is accessories lang. No? Pwede mo siyang orderin, bilhin mo kahit saan, walang background check. So, nabili ko to sa eBay. Kaya nakakatuwa din sa Versa Thunder 380. Ang dami niyang parts sa online. Ito, ganda ang ganda pa ng slide nito eh. Ayan, no? Ang ganda pa ng blue wing. No, strip slide, no. So makakabuo ko nga ng kompleto nito eh. Orderin mo lang lahat kung may pera. Pero mura lang, kaya ako to binili. Sabi niyo, bakit ka pa bumili niyan? Kasi nakita ko siya, sobrang mura. Gano'n ka mura? 16 lang. 16 nga ba? Hindi. Nag-offer pa ako ng 15.50. Binigay niya. So, plus shipping, umabot lang yata ng 18, 19. Konti lang yung shipping niya eh. So, dumating to, naka-package lang, tapos nakabalot ng paper towel na ganyan. Ayan, no? Versa Thunder 380. Ganda pa ng blue wing. So, pwede kong ilipat yung laman nito. Sabihin, yung laman nitong slide, eto na gawin kong slide. It's up to me kung gugustuhin ko. Pero sabi ko, sobrang mura kasi niya, 16. Pag hindi ko siya binili, magsisisi ako. Bale mo, in the future, makapag 3D print ako ng lower, di ba? Ang daming parts ng Versa Thunder 380 sa eBay eh. Ang daming parts niya. So, kung mapapansin nyo, eto may serial number.
Pero hindi siya considered na firearm. Kasi sa ibang bansa, like sa Philippines, di ba? Lahat may serial number. Lahat kailangan nakarehistro sa FEO. So, eto, hindi. Ang ano lang dito, ang considered lang na baril, etong ano lang. Itong frame lang na to. The rest, trigger, spring, lahat yan. May nakita nga ako dati na nausapan dati sa gun forum dyan sa Pilipinas. Ultimate spring sa loob. Takot na takot siya, tinatanong niya kung i-register. Grabe, no? Lahat na lang ng parts sa Pilipinas ng baril nire-register. Kaya takot na takot siya. Ultimo, pati ba spring? Grabe naman, pati spring i-register. Paano mo gagawin yon? Anyway, hindi natin ito pwede ipakita. Yan, no? Yan siya. So, wala lang siguro. Spare parts or pagka nagsawa ako sa ganitong finish, no? Ito, papalit ko. Ganda pa ng blue wing eh. No? Ganda pa ng blue wing. Or bubuhin ko to. Mali mo, makapag 3D print ako. Dito sa US din kasi, allowed ka gumawa ng sarili mong baril. As long as, hindi mo siya ibebenta. Hindi mo siya ibebenta. Okay? Personal use lang kasi you're allowed to defend yourself. No? Yeah, tama. Ano nga to? Alloy. Alloy yung frame nito. So, let me know. Gusto ko sana yun, no? Kung ako bibili talaga. Yung stainless steel. Pero kita nyo naman. So, at least may option ako. Pag nagsawa ako, lipat ko lang yung parts dito. Madali lang naman yan eh. And, teka, ipakita ko na rin. Hindi pwedeng ipakita sa camera. No? Na, para lang makita nyo yung itsura pagka. Andali ha. Dali lang. Tanggalin ko lang yung magazine. Para makita nyo, may idea kayo. Ito yung ito siya pagka yung blood na slide. Okay ba? Kulang pa na ibang parts, no? Kung gugustuhin ko nga, pwede ko rin kompletuhin to eh. Available din sa eBay. Mas mahal pa nga yung inner parts nito compare dito sa slide. Nakakatuwa naman. Okay, kaya sabi ko magsisisi ako pag hindi ko binili. At least meron akong spare slide. Pag gusto ko ganyan ang itsura. No? Mas mukhang maayos. Mas mukhang maayos as compared dito. Pero okay lang din. So, hindi ko naman kailangan ng spare, no? Pero sabi ko nga, nadaanan ko lang. Kasi pagka hindi ka naman palagi nakakita ng ganito na mura, $16, $15.50 actually tinawaran ko. Ayan siya. So, yan na. Ready na siya. Ngayon, naisip ko kung gagawin ko siyang truck gun. I learned my lesson. 9 years yung truck gun ko. I think na natuyuan yun ng oil and then gagawin ko, maglalagay lang ako ng isang bala, isa lang. Hindi ko siya i-full load. Tapos papatakan ko ng oil yan. Papatakan ko ng oil. Ito papatakan ko din ng oil paikot. Tapos lalagay ko to sa ziplock para yung moisture niya ma-intact siya yung oil pala niya, hindi moisture, para to keep the moisture away and then yung may oil siya, hindi siya matutuyuan ng oil. Yun ang gagawin ko. Ito tatago ko muna or whatever kung anong napag-decidean ko. Pero yan, bigyan ko lang kayo ng update regarding my Versa Thunder 380. May nagsasabi na hawig siya ng Walther PPK. Yes. No? Actually, mas mahal lang yung Walther PPK, pero ito mas marami tong features. Pero syempre, sabi nila, mas maganda pa rin yung Walther. Yeah, mas maganda yung metal na ginamit, kaya nga mahal eh. Pero in terms of features, safety features, mas maganda to. Okay? And mura. Yun ang pinagkaiba. Sobrang mura. So, ito siya, guys. Yeah, bigyan ko lang kayo ng update. Sabi ko, matagal na ako hindi nag-gun vlog. Update ng Mas bagay ba sa kanya yung blood? O itong
kininis ko. Polished metal. Diba? Let me know what you think. Ano lang, options. Options, people. Maganda yung may pagpipilian ka eh. Lalo na mura lang naman. Okay guys, let me know what you think. Thanks for watching.